buhay, iba't ibang kulay, iba't ibang husay, pero lahat tunay. Pag-usapan natin to ngayong gabi. Alam kong hindi ka na mapakali. Mga repa, peeps, tropa, lahat ng nakosa. Pati si Marites may bagong istorya. So let's wake up the entire nation. Start with one is conversation. Bagong liwanag pagdating ng gabi. Lahat ng sulok pati dyan sa tabi. This is gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night. Welcome to Discovery Night. Thank God it's Friday. Magandang Biyernes ng gabi sa inyong lahat, mga Discovery Nighties. Umanda na kayo sa isang masaya at makabuluhang is conversation with me and of course sa ating guest ngayong gabi. Kaya welcome to Discovery Night. At para sa ating bagong episode, mahilig ba kayo sa extra rice? Nako, ako present. Mas maraming rice. Kasi nung araw, naalala ko yung nanay ko, mas maraming kanin kasi mahal yung ulam eh. Papiyait-piyait mo lang yung ulam, pararamihin mo yung kanin. Kasi yung kanin nagiging pangat. Pangatlong init. Sasangag yun, no? Tapos yung pinagprituhan kahapon ng langgunisa, yun ang ihahalo doon sa sinangag. Kaya sinangag mo, masarap. Hindi lang lasang asin, lasang langgunisa pa. Mamaya, makakasama natin ang isang social media personality na matunog ngayon dahil sa kanyang motivational rice. Kilalanin natin siya at pag-usapan natin ang iba't ibang issue na nakasangkutan niya at yan ang dapat ninyong abangan. Pumunta naman tayo sa mga maiinit na topics na pinagtatalunan ng mga netizen. At ito po ang Commentary. Sa panahon ng mga influencers, madalas natin marinig ang term na clout chaser. Marami mga public figures, may kilala ko, ang tinatawag na clout chasers. Ano ba ang ibig sabihin nito? According to dictionary.com, ito raw ay term na ginagamit for a person who is intent on attaining fame. Especially one who tries to do so in ways considered desperate, such as leveraging their proximity to famous people or individuals, or doing things considered foolish, degrading, or dangerous. Ayun, yun po ang meaning nun. Clout chaser na may tuturing ang isang tao na gustong sumikat sa pamamagitan ng pakikisali, pakikisawsaw sa mga issue o conflict ng mga taong sikat. Nako, talamak yan ngayon. Maraming ganyan. No? Tanong, sa tingin mo ba nakakabuti o nakakasama ang pakikisawsaw sa mga issue o conflicts online? But ako, as a matter of gentle reminder, no? I would rather put my time and effort in making yourself better. Ang pagsikat, pwede mo rin siya magamit on a positive way. No? Ibig sabihin, ang tawag nila dyan, influencer. You can influence people for them to be better. Because based on your experience, knowledge, or technical skills na isinishare mo sa social media. Ang pagsikat ay hindi masama. Pero pag ikay sumisikat na at nakaka-impluensya ka na ng tao, katulad ng sinabi kay Spider-Man, with great power comes great responsibility. So, putting that in this sense, no, tayo naman, if you have that much fame, make sure na makatulong tayo in a positive way sa pamumuhay ng isang tao o ng kapwa natin. Pag yun, doon na napunta, I think, mas liligaya ang buhay. Kaya, mga kababayan, hindi nasusukat ang pagkatao sa kasikatan. Dapat alagaan natin ang
tunay na human connection and meaningful relationship. So, yan po ang aking point of view dyan sa ating is-commentary. Pero, ngayon naman, itong bisita natin ay natatawag na rin cloud chaser, sabi ng iba. Dahil sa kanyang maanghang o chilly words. In English ko pa, maanghang na salita. At palaban na opinyon. See? Siya ang kontrobersyal at maangas na online personality that netizens love to hate. Isa siyang fitness guru. See? I told you, may sets of skills siya. Motivational speaker, entrepreneur, at social media influencer. Let's give it up for Rendon Labador. Yes, sir. Welcome to Discovery Night. Thank you, sir. Thank you for your time. Kamusta ka? How are you? Okay naman. I've seen some of your videos. How is it, being an influencer? Masaya din, mahirap. May pressure, ganyan. Anong uri ng pressure ang nararamdaman ng isang influencer? Especially yung brand na ginagawa ninyo. Pag nasa social media ka, dapat hindi ka emotional. Kasi lahat ng tao nandito open ka vulnerable ka sa buhay mo, iyaano mo kasi walang fake Bawal maging fake pag social media ka. Kailangan totoo. So, kailangan matibay ang dibdib mo when you start to, trying to post things. As much as possible, dapat wala ka emotion. Talaga? How can you relate if you don't have emotions to your viewers or empathy? Siguro alam mo yung limits mo kung hanggang saan. Lahat ng tao nandyan So lahat magmamagaling, lahat magsasabi ng opinion. So kung papainggan mo lahat yon, wala kang magiging identity, which is magpe-fail ka bilang social media influencer. But sabi nila, you're a cloud chaser. Do you agree with that? Depende sa perspective ng tao Okay. Pero ako kasi, sinasabi ko lang yung totoo. Siguro yung mga nagsasabi niyan, yan yung mga ayaw makarinig ng katotohanan. Truth hurts. Masakit talaga lalo na mga Pilipino, mga sensitive yan. So pag may narinig kang isang bagay na hindi ka agree, so magsasabi ka ng comment mo, so masasaktan. Emotional talaga yung mga Pilipino. When you prick their ego. Tama. Kasi yung mga hindi nyo kayang sabihin, sinasabi ko Yung mga ayaw nyo marinig, sinasabi ko yan. Talaga. So parang, ikaw katulad mo, because people follow you simply because baka naman, in a good side is, ikaw lang yung nakapagsasabi ng gusto nilang sabihin kasi wala silang lakas ng loob sabihin nyo. No? So it works both ways. Now, my question is, sino si Rendon Labador? Si Rendon Labador, isa lang din akong normal na tao na may pangarap, lumalaban sa buhay. Nagkataon lang na nandito na ako sa point ng buhay ko na gusto kong makatulong sa mga Pilipino na tapangan mo naman. Lumaban ka naman. Huwag ka maduduwag. Kasi ang social media, nabubuhay na tayo sa fake world So kung anong gusto ng market, kung anong gusto marinig ng mga Pilipino, pinupush nila tayong gawin yon kahit na hindi na yun ang identity natin. So ang ginawa ko, sinabi ko lang yung totoo. Sinabi ko lang yung totoo. Kung titignan mo naman, wala namang masama dun sa mga issue na sinabi ko. Nagkataon lang na yung mga nakarinig, ayaw marinig yung katotohanan. During your younger years, yung environment mo very tough because your father, if I'm not mistaken, is a retired general. PMAR siya. Wow. Ang nangyari kasi dati, iniwan ako sa probinsya. Saan probinsya to? La Union. Ilocano ako. Iniwan ako sa probinsya kasi that time yung PC, yung Philippine Constabulary. Magulo. So, iniwan ako sa mga lola ko para maging safe ako. Okay. Pero that time, hindi ko alam yun kasi bata ka
hindi mo alam kung ano nangyayari. So, ang nangyari sa akin, nabuhay ako, lumaki ako dun sa parang wala akong magulang, nagalit ako sa magulang ko. So, dun ako tumibay. And yan ang pinagugutan mo kung bakit ka naging opinionated and straightforward. Tama. Hindi ko rin alam nung lately ko lang na-realize na kaya pala ako ganito, na parang nawala yung emotion ko sa mga bagay-bagay. Kasi simula bata, wala akong magulang. Kasi you need to be tough. Na nung time na yun, nagalit ako sa magulang ko na lumaki ako na may puot. Bakit ako iniwan? Nakikita ko yung mga bata. May tatay-nanay. May tatay-nanay, school event, kasama nila. Ako lang mag-isa. So galit na galit ako. Gusto ko magrebelde sa magulang ko. Lately ko lang na-realize na ginawa pala yon ng parents ko para sa kabutihan ko. So swerte yung mga kabataan ngayon na lumaki na may magulang. So ngayon, ang ginagawa ko, nung na-realize ko yung mental toughness na ngayon, weak generation, na gusto kong ibahagi yung konting tapang, konting lakas ng loob para labanan yung totoong buhay. Kasi ngayon, depression, mental health, konting salita lang na magulang, konting hindi lang payagan, hindi lang mabigay gusto, nagagalit na. So gusto kong i-share sa mga kabataan yung lakas ng loob. Na yung mundo nila na yon, na parang hindi sila nabigyan ng ganito, hindi sila nabigyan ng ganyan. Pero sa totoo, sa kabilang dako ng lipunan, may mga batang namumuhay na mas malala pa sa sitwasyon nila. Tama. But those kind of kids like you didn't give up. Di ba? Kasi entitled na yung mga kabataan ngayon. Hindi mo lang mabigay yung ganito, magtatampo na, sana hindi yung lang ganito. Di ba? Naka natin dyan. Di ba? So, tatampo agad. Yun yung ginawa ko. Yung training sa akin ng magulang ko, gusto kong i-share sa social media. Kasi hindi naman lahat ng kabataan ay may chance na lumaki dun sa magulang na military. So yung military discipline na in-instill sa akin ng magulang ko, yung mga core values, sinishare ko ngayon. Para kahit papano, tumapang naman sila. Kahit papano magkaroon sila ng lakas ng loob lumaban sa buhay. Hindi tumapang para mang-away, tumapang para harapin ang tunay at realidad ng lipunan sa mga pagsubok na kakibat nito. Paano ka naging fitness instructor? Broken-hearted ako noon. May hugot! Broken-hearted ako noon. Okay, so luhaan ka. Luhaan ka at that time. So why? Naghiwalay kayo? 9 years relationship. Wow. Ready na akong mag-propose. Okay. Tapos, hindi nag-work. Split. Nakapag-split yung girl. Nalaman ko na may iba. So, ang sakit. Ang sama ng loob ko talaga. So, dun ako nagising sa katotohanan na ayusin yung sarili ko. Kasi love yourself. Lagi kong sinasabi sa kabataan na pag in love ka kasi, wala kang pakialam sa mundo eh. Ibibigay mo sa kanya lahat eh. Which you did. Akala ko siya na eh. Parang willing ako magutom. Yun yung mindset ng kabataan ngayon. Willing kang magutom kapag in love ka. Susuwayin mo lahat, wala kang pakialam kasi in love ka eh. Until magising ka sa katotohanan, nananaginip ka lang. Yung first love, yun yung pinakamahirap. Kasi first love mo to? First love ko. Pag in love ka kasi hindi ka nag-iisip eh. Hindi gumagana to eh. Kapag emotion yung pinapagana mo, hindi gagana to. Maglalakad ka ng milya-milya, mapunta mo lang siya. Nawala ka ng baon, tatabi mo yung baon mo para makasakay ka sa jeep. Tama. Ako nung araw. Totoo kasi nakaka-relate ako nung pag in love ka talaga. May crush ako. First love mo. Hindi, crush ko lang. Ako nun, mga grade 3, grade 4 yata. Section 2 ako, section 4 siya. So madadaanan ko yung classroom nila. Totoo yun. Yung baon ko, tinitipid mo, handa kang magutom para to look good sa crush mo. In your case, sa first love mo. Bibili ako ng sachet, piso. Wela gel. Tapos nyanyang ka. Tapos dadaan ka lang doon sa classroom. Sisilip-silip kang ganyan. Totoo yun. Napipil kita ron na lahat gagawin mo para sa love mo. Or, in my case, crush ko. But when you end up with nothing, you get broken-hearted. Kaya bro, pag hindi ka nakawala dun sa pag-ibig na yon, delikado pangarap mo. Kaya maraming napapariwarang kabataan kasi inuuna yung pag-ibig. Kaya lagi kong ina-advise sa mga kabataan na career muna, bago love. Kasi pag puro puso inuna mo, pag hindi mo natupad yung pangarap mo,
kawawa ka. Nandamay ka pa. So, tuparin mo muna yung pangarap mo bago ka magdagdag ng responsibilidad. Yun yung ano ko eh. That is Hindi, nice. Tama yun, ha? Don't get me wrong, No, hindi no, no. masamang magmahal. I agree with you totally. You Ang have gusto to ko love lang, yourself. dapat financially stable kayo. Kasi kawawa yung mga magulang eh. Nafe-feel ko rin yung mga magulang eh. Pinag-aral ka, napag-graduate ka, umaasa sa'yo magulang mo, tapos nagpabuntis ka lang. So sabi ko, bago kayo lumandi, alam mo yung priority nyo. Inuna yung landi eh. Yung mga Pilipino ganyan eh. Diba? Tapos sinisi yung magulang. Wala nangyari sa kanila. Diba? So kawawa yung magulang na nagpapakahirap. Real talk talaga eh. Hindi, real talk talaga. Kasi inuuna nyo yung landi eh. Kung mahal nyo talaga isang tao, maging successful muna kayo. Kasi kawawa eh. Tulungan nyo muna yung magulang ninyo bago kayo magdagdag ng responsibilidad. Alam mo yung sinasabi ng nanay ko dyan, simple. Bago ka magdala ng panibagong bibig dito sa bahay, siguraduhin mo may pinapasok ka sarili mong bibig. Nung na-broken heart ka, doon lang ako nagising sa katotohanan. then you went into fitness. Nung nag-break kami, lahat ng expectation ko sa buhay, 9 na years. walang forever pala, bro. Doon ako nag-isip, sabi ko, wala nang nangyayari sa buhay ko. Parang wala pa ako nararating. You invested 9 years. 9 years. Yeah. 9 years, bro. Hindi ko tinignan yung sarili ko kasi puro siya eh. Lalaki tayo eh. Lahat ng effort mo para sa kanya. Tapos, iniwan ka lang pala sa uli. Diba? So, ang ginawa ko, nag-isip ako. Inayos ko sarili ko. Sabi ko, sa sobrang sakit ng nangyari sa akin, minimake sure ko na hindi ko na mararamdaman to. So, doon ko lang tinignan yung sarili ko. Inayos ko sarili ko. Doon ako simulan nag-gym. In-audit ko yung sarili ko eh. You better yourself. Tama. Pinagbuti mo ang iyong sarili. Para hindi ko na maramdaman yan. Kasi sobrang sakit eh. So, dahil ginagawa mo na yun araw-araw, it became your career. You became an instructor. Kasi You shared the passion. Kasi to pag others. broken-hearted ka, pag nasa baba ka ng buhay mo, wala kang tao makausap eh. So yung gym lang, yung puntahan ng mga broken-hearted. Yung gym, lahat ng tao most of the na lalaki Talaga? na nag-gym, dahil broken-hearted dyan. Okay So yung mga nakakasama ko sa gym, most of Malamang them, broken-hearted yun. babae o lalaki. Oo. Most likely. Kasi doon mo binubuhos yung sama ng loob mo eh. Pagbuhat mo, di ba? Doon yung puntahan ng mga taong gustong ayusin yung sarili nila, yung gym. Kaya pag may kaibigan ka nag-gym, malaki yung chance sa broken-hearted dyan. May pinaguhugutan. Ayun. Alam nyo na. Alam nyo na kung saan pupunta. Better yourself. Sabi nga. Kasi yung gym, di ka iwan eh. Yung babae, iwanan ka nun. Seryoso, yung dumbbell nandyan lang. Anytime nandyan yung gym. Anytime yung pick up eh. Yung babae, pag di ka na gusto yan, iwanan ka yan. Correct. Kaya nag-gym ako, 2 years. 2 years straight. 2 years. Of your life. Wala akong kinakausap Discipline. na babae. Wala, focus ako sa karir ko, focus ako sa sarili ko. Thankful ako na nangyari sa akin yun. Kaya nga swerte yung mga taong nagdadaan sa sakit, failure, depression. Swerte kayo. Kasi dun mo lang marirealize yung yung bagay na kailangan mo na ayusin yung sarili mo. Focus on yourself kasi hindi ka mamahalin din ng tao kapag ibang tao kung hindi mo mahal yung sarili mo eh. It became a wake-up call to better yourself. Yung adversity mo, naging advantage mo. Summer Pine Subdivision. Redefine modernity through marvelous simplicity. Summer Pine Subdivision lets you experience a community of pure ingenuity. Be at the center of everything. Summer Pine Subdivision, Noveleta, Cavite. You invested yourself in 2 years, you made yourself better, then, naramdaman mo, ready ka na, that's why you went to vlogging. Yung 2 years kasi nag-gym ako, tapos focus ako nun eh. Binaster ko yung gym, diet, fitness. So, yun yung year, nakakasimula pa lang ng social media. Okay. So, nag-share ako ng value sa tao, tapos Mindset, focus, training. share ko lang yung ginagawa ko.
You do Tapos, lang yan. Parang shinare mo lang. accidentally lang. Hindi, nung una Hindi mo kasi, siya pinangarap. hindi eh. Incidental siya. And then you made it there. Ilan na ngayon ang followers mo sa Almost Facebook? 2 million. 2 million. Sa TikTok? Mga 300K. Sa ano pa ba mga social media? 200 sa YouTube. YouTube. Oh, maganda ang mga ano mo ha. Maganda ang mga numero mo. Pero paano napasok yung ginawa mong motivational pandesal? Motivational rice. Ano ba nagtulak sa iyo para maging parang motivational speaker? Ano tong mga hugot na to? Gusto ko kasi ako magsabi ng ayaw nila marinig. And gusto kong makatulong talaga. Nag-arrive yung motivational pandesal doon sa motivational rice. Yun doon talaga nagsimula yun eh. Ayun nga eh. Ayaw kasi mag-import ng rice. Advocacy na rin kasi bro na na dapat suportahan natin yung farmers natin. So that's nice. Kaya I agree. Doon nag-arrive All yung honesty. motivational rice. Wholeheartedly I agree. Gusto kong ma-voice out sa mga Pilipino na it's time to support our farmers. Yun talaga yun. So, kaya ginawa mo yung content na yun. And also, na marami nagreklamo dun sa 100 pesos. Kasi yung presyo nun. So, ang ibig ko sabihin dun, kaya ganun yung presyo niya. Kasi gusto kong mag-strive yung mga Pilipino para ma-afford nila yung ganun. Kumbaga, yung 100 pesos na rice, dapat wala na lang sa yun. So, gusto kong gamitin yon na motivation nila para maabot nila yung gusto nilang abutin. So, na-afford mo. Kasi pag na-afford mo, it means successful ka na sa buhay. Komportable ka na. When you reach that comfort, at least, nabibili mo yung gusto mong bilhin. Mo. Yeah? So, paano naman yung mga pinopost mo online? Ina-expect mo ba na makaka-open ka sa mga sasabihin mo? Mas gusto ko kasi binabash ako eh. Mas gusto ko na maraming galit sa akin eh. Para kasi Kokoy, ano yun? Bash is cash? Why? Kasi, Why? Why do you like that way? Paano mo na ma-manage yun na, siyempre, may ma-open, di ba? Hindi ko siya minamanage eh. Minsan, gusto ko kasi ako yung magpa-realize sa inyo ng katotohanan. Kasi, nandito na ako sa point ng buhay ko na naintindihan ko na, na gusto kong, kasi yung mga bagay na dudurog sa'yo, yun yung magiging stepping stone mo para mag-mature ka eh. Para magtagumpay ka, para tumibay ka. Pag pumunta kayo sa akin, kapag pinainggan nyo ako, huwag kayong mag-e-expect na isi-sugarcoat ko kayo. Sasabihin ko sa inyo yung kailangan yung marinig kasi alam ko, yun yung makakapagpabago sa inyo. Hindi ko isi-sugarcoat kasi lahat na ng tao sa paligid nyo, sinusugarcoat kayo, binobola kayo. Ako, bro, hindi ako komportable na binobola ako. Binobola kayo eh. Kaya hindi kayo nag-iisip, hindi kayo nagmamature kasi gusto nyo palagi na binabalidate kayo ng ibang tao. Gusto nyo lagi, puro matatamis sa salita. Yun. Ako, hindi. Sasabihin ko sa inyo yung kailangan yung marinig. Because yun ang gusto mong purpose. Di ba? That's why you achieve that kind of level of, ang tawag dyan, success in a way, or attention that everyone's talking about you, whether it is positive or negative. Because kanya-kanya ang opinion. Kasi I'm willing to take the sacrifice. Willing ako masira yung image ko kasi alam ko na yung sasabihin ko sa'yo, yun yung makakapagpabago sa inyo. That's nice. Kahit magalit ka sa akin, wala akong pakialam kasi alam kong yun yung gigising sa'yo. Now you're becoming a friend to everyone. Because a real friend will tell the real story. Naintindihan ko rin kasi na pagdaanan ko rin bro yung sakit, yung na lumubog ako. Ayaw mo na maramdaman ng iba pa yun. Ayaw ko na maramdaman ninyo. Kaya ngayon, sinasabi ko na. Okay yun ha. Para kang... May kalintulad tayo eh. Yung naramdaman kong hirap sa buhay. So when I was in government at the time, I really don't want the people to have the same life. Yung hirap ng buhay na yun. That's why when you were given power, opportunity to take the lead and, create something, you want it to be good and better to everyone as much as possible. Better sa kanila, para sa kanila. Kasi bro, hindi naman lahat ng tao kayang lampasan yung mga ganong failures. So paano yung mga taong hindi kayang i-handle yon? Paano kung dumaan yung failure na yun sa'yo at hindi mo kayang lampasan? Ano mangyayari sa'yo? So, mga kababayan, kapag kayo medyo nag-aalangan sa buhay at may mga agam-agam, nalilito, naku-confuse, kailangan nyo ng masasandalan. Rendon Labrador.
Ang pupuntahan ninyo. Kasi you'll hear the real words, real story, may hugot, may pinanggalingan, at meron ding mabuting epekto because you did it also. Marami kang nakabangga dahil sa iyong mga opinion, no? Balikan natin yung mga nangyari. About Mark Pingris. Oh, yeah. Anong issue? Ba't kayo nagkapanagpo? O nagkasagutan or something? Kaya ako na may misinterpret ng mga tao. Kasi gusto ko lang itama yung mga nakikita ko mali. Which is at the time? Nag-arise yan dun sa Philippine team. Ito ba yung sa basketball? Basketball. Nag-comment kasi ako kay Chot Reyes. Coach Chot. Puro excuses, hindi na nanalo. So sinabi ko lang na hindi tayo mananalo kung puro tayo palusot. Nasaktan si Mark Pingris. Okay. Kaya nag-comment siya. So on behalf of Chot. Chot. Ayun. So, nagkasagutan na kayo. Mabait naman siya, mabait naman. Pero ang pinupunto ko kasi doon, para sa basketball community. So, kailangan... And for the country, because you're Yeah, representing the tama. country. And you're a Filipino, I'm a Filipino. They're representing our country. Kung napabuti nila, it's our pride. Their failure is our failure also. That's why you got affected. So, di ba, when our team loses, apektado tayo, tama ba? So, that's what you felt. Ang purpose mo is pagbutihin lang nila. Pagbutihin nila. Masyado lang sila nag-emotional. Kaya ganon. Hindi kasi Nawawala tayo yung mananalo focus. pag puro emotion eh. Puro excuses. So gusto ko lang siyang itama. Wala naman akong masamang intention dun sa sinabi ko na yon. Gusto ko lang itama. Baka may kailangan i-audit dun. Baka kailangan palitan ng coaching staff or something na ganon. Yun lang naman ang gusto ko. But you don't mean that you know everything. That's why you comment that way. It's just that what you mean is make yourself better. Tama. Okay, next. Yung rants mo naman sa about Batang Quiapo taping kay Coco Martin. Hindi mo ba naisip na ang laking abala ng ginagawa ng show mo dyan? Ha? Hindi na kumikita yung Quiapo, yung mga vendors, yung mga maliliit nating negosyante. Yung kay Coco Martin kasi, wala naman akong personal na galit sa kanya. Wala naman akong pakialam kay Coco Martin. Hindi ko naman siya kilala para siraan or something. Hindi kayo magkaaway? Hindi kami magkaaway eh. Meron kasi akong nakita na may isang vendor na nagreklamo. Okay. Hindi na siya nabebentahan, hindi siya kumikita dahil may taping doon. Nakakaabala. Kaya ang sinabi ko, huwag ka mag-shooting dyan. Umalis ka dyan. Anong ginagawa mo dyan? Maghanap ka ng studio mo. Kasi ang dami-dami mong budget. Ba't ka nakakaabala? Kasi public place yun, bro eh. Hindi mo pwedeng gamitin yon sa personal interest mo. Doon lang ako nanggagaling. Paano kung marami pala nagreklamo? Hindi naman niya binayaran lahat yon. So doon lang ako nanggagaling kasi kawawa naman yung mga vendors na nagtatrabaho na umaasa lang doon sa pang-araw-araw nilang kita para makasurvive. Eh, syempre si Coco Martin, made up na siya, marami na siyang negosyo. So, nakikisuyo lang naman ako na kung pwede, huwag ka mag-shooting dyan. Pwede mo namang gumawa ng studio, pagandahin mo, maging Quiapo. Doon ka mag-shooting para wala kang maabala. Pero kailangan nila yung si Poong Nazareno, yung simbahan ng Quiapo, because it was based on a movie, one, on a movie, two, in, I think Batang Quiapo is, they're depicting yung pamumuhay sa loob ng Quiapo area. Because Quiapo area, just for the record, yung Quiapo hindi lang po yun yung simbahan. Quiapo po, malaki yan hanggang tatagos pa unang highway hanggang doon sa mga kapatid nating Muslim community, no? At saka dito sa kanan, papunta na yan ng Santa Cruz area. So, ganun po kalaki yung Quiapo. So, baka naman kailangan nila talaga yung real set. Pwede naman yun. Paminsan-minsan lang. Ako naman, pinansin ko lang siya para mabalance. Kasi mamaya, or to get their attention. Yun. Or just to get their attention. Oo. To look into these people, to our Tama. people, yung mga less fortunate. Naghaharimunan. Kung wala Sa namang Quiapo. masamang ginagawa, sila Coco Martin doon, okay lang. Hindi naman kayo dapat masaktan doon sa sinasabi ko eh. Ba't naging issue siya? Hindi ko alam.
Madamdamin eh. Hindi ko rin alam eh, bro eh. Sumagot ba si Coco doon? Hindi naman. In fairness, Hindi naman siya sumagot. In fairness, no? Magalang naman na bata yun eh. But So, the yun fans, ha, pasensya mga followers. na kung sa mga supporters ni Coco Yeah, Martin, kung nasaktan kayo, Hmm. wala naman akong personal na galit sa idol nyo eh. Gusto ko lang i-voice out yung kawawang nag-iisang vendor doon. Baka mamaya, hindi siya makakain, hindi siya nakabenta, naapektuhan yung kita niya. So yun lang naman yung gusto ko, i-voice out yung mga taong hindi kayang i-boses yung mga sarili nila. Ayun, at least maliwanag. Nahanap niyo daw ako. Oo. Anong meron? Kaso sa'yo yan. Sino nagpasimulon to? Kami. Ikaw, nag-iisa ka. May kasama ako. Ganito tayong mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pilsen! Sarap mong kasama. Sana raw lagi. Kasan nyo na. Ang sunod na round! San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Nako, ito naman. Bangayan, mainstream versus content creators. Laos na kayo. Yung anong tawag yan? Quote and quote ni Michael B. Ano naman nangyari doon? Gusto ko lang magsalita tungkol kay Michael V, aka Bitoy, at sa lahat ng mga artistang laos. Influencers are the new celebrities. Actually kasi, sinita ko lang yung content ni Michael V. Okay. Na nagsabi siya ng statement na ganito dapat yung content. Alamin nyo muna yung ibig sabihin ng content bago kayo gumawa ng content. Okay. Ang punto ko naman doon, nagsalita lang ako ng opinion ko. Hindi ko alam kung bakit maraming nagalit eh. Pero kasi kahit anong content, ikaw magde-define nun eh. Basta pag nag-post ka, content na yun. So, walang right din si Michael V na turuan kami kung ano yung gusto naming content. May free will kami. Binoise out ko lang yung gusto ko. And YouTube was created that way. Tama. Everyone can create content. Kaya rin siguro ako na may misinterpret din. Kasi yung mga Pilipino, nakabase yung respeto ninyo dun sa narating ng tao. Ako kasi wala akong pakialam eh. Sasabihin ko, kung napansin kong mali, hindi ko na gusto yung sinabi ni Michael V. So sinabi ko yung opinion ko. Yun yung gusto ko rin matutunan ninyo. Wala akong personal na galit kay Michael V. Kung idol nyo si Michael V, wala akong pakialam doon. Ang gusto ko lang ipakita sa mga Pilipino na huwag niyong ibase yung respeto ninyo doon sa narating ng tao. Kung alam niyong mali, kung may opinion kayo, magsalita kayo. At saka wag kayong magbase kung hindi magugustuhan ng tao. Nagkataon kasi na mas maraming fans si Michael V, kaya siguro sila nagalit sa akin. Pero totoo naman eh. Pero Diba? may share akong ganyan. Yung napipil mo na yan. There was an incident in my life. No? I stood my ground alone. Basta sa gobyerno ito, sa gobyerno. I stood my ground. I'm starting as a counselor. And I stood my ground against many. Sinabi nung legal administrative body in favor of me. Sabi doon, a majority cannot prevail over what is required by law. So anong ibig sabihin in your setting? Pag tama ka, hindi naman ibig sabihin marami nagsasabi ito dapat gawin dahil marami sila ng tama. Maaring sa mga viewers natin, alam mong pinaglalaban mo, hindi ka naman nakakapamirwisyo. Hindi ka naman, anong tawag dyan, nananakit ng damdamin. O nanlalibel, for example. Dapat you have to stand your ground. Tama. Kasi yun yung nawala eh. Natakot yung mga Pilipino magsabi ng opinion nila. Bakit kayo natatakot? So when you feel that you're right, just Sabihin be respectful with others. But sabihin mo yung gusto mong sabihin. Nahiya yung kasi opinion. tayo eh. Diba? Parang ikaw, ang dami mong ginawang tama, pero mali ka pa rin. Diba? Ang dami pa rin sinasabi ng mga tao sa'yo eh. Diba? Okay, Tumulong ka na, inayos mo na, tapos mali ka pa rin. Kaya ngayon, gawin nyo kung anong gusto nyong gawin. Basta tama yung intention ninyo. Kasi yung taong tama para sa inyo, maniniwala naman sa'yo eh. Ako, focus ako nun. Ako talaga. I'm dead set. I've waited for 20 years at the time to really do services that will positively, greatly affect yung bawat pamilyang Manileño. I'm happy now, nakikita naman nila, nagbe-benepisyo naman yung mga kababayan natin.
And at least at the end of the day, you sit back and relax. Sabay kantang, I did my best. Diba? Ang hirap kasi i-please ng Filipino market din. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Gagawa ka ng ganito, may masasabi sa'yo. Gagawa ka ng ganyan, may masasabi rin sa'yo. So, at the end of the day, basta good intention, gawin mo. Siguro kaya ka nami-misunderstood. Minsan, it's not what you say, but how you say it. Hindi kaya naiisip mo yun. Kasi baka malakas lang ang dating mo, iba naman talagang ibig mong sabihin. O talagang ganyan ka lang magsalita. Gusto ko kasi tumatagos eh. Gusto ko kasi nagdudurog sila eh. Kasi pag sinugarcoat mo kasi yan, wala yan. Lalabas lang dito, mapapainggan ka lang. Gusto ko yung tumatatak eh, yung dadudurog ka. Kailangan mo mauntog eh. Para ma-realize mo yung mga bagay eh. Mga Pilipino, matitigas yung ulo niyan eh. Kanya-kanya tayong paraan on how to communicate with people. Come join the party, come with me, let the good time roll. Got the sky and sea, you and me, let's follow the sun. Enjoy the good life, for the winter time to celebrate. Celebrate. Got the sky and sea, you and me, let's follow the sun. Pero tanong ko sa'yo. Ano masasabi mo dun sa statement ko kay Michael B na laos na yung mga artista? Well, yung artista, basta ang artista ganito, we come and go. There are times in our lives na we have our peak. But I always believe, as a matter of personal point of view and belief, that ang buhay, parang araw yan. Sumikat, mamayang gabi, lulubog. Propesyon, career, o pag-aartista. Or even in public service. Anything that goes up must come down. You cannot stay there forever. Sa EDSA lang talaga may forever. Pero you cannot stay there forever. Tama. I do believe that there is time for everyone. I really do believe in that. Now, pag ikaw naman tinawag na laos, pasalamat ka. Bakit? Sumikat ka eh. Kasi hindi nalalaos ang hindi sumikat. So there was a good part of your life, there's bad part of it, and how you manage it, it's up to you. Pero bro, with all due respect, Sure. bilang dating artista, ano yung nafe-feel mo kapag sinasabihan ka na laos ka na? Wala. Simple ang sagot ko, sumikat pala ako. Yun, Kasi unang-una, alam mo kasi, maswerte ako sa magulang eh. Kahit na mahirap kami, yung mga payo ng magulang ko, very practical. Tatay ko, for example, pag umilata ka dyan sa bahay, pag tulog mo, 4 na sulok yung bahay natin. Pag gising mo, 4 na sulok pa rin yan. Pag hilata ka ng hilata, walang magbabago dyan. Kaya natuto akong lumabas. Gamit ng muscle, nag-abilidad sa pier, nag-abilidad sa divisoria. Nanay ko naman, isa sa mga tumatak sa akin is, hindi mo makakain yung sasabihin ng ibang tao. Shrug it off. Move on. Life must go on. We have to make a living for ourselves and for our family or your next generation. kaya din sobrang tibay mo kasi grabe rin yung pinagdaanan mo. Pare, walang exaggeration. Share ko lang. This is how hard it is. Kapag hindi mo pa naranasan kumain ng tira ng tao sa basurahan, you are still in a good situation. Kasi I know how hard it is. Mahirap maging mahirap. Ano pa ang abangan kay Rendon sa mga darating na panahon? Balita ako kasi, ngayon nagne-negosyo ka. So you're using your brand at the same time trying to make a living in sa business world. You're an entrepreneur, tama ba?
katulad mo, businessman din ako. Yes. So, katulad ni Ben Tulfo, na negosyante tayo. Ang goal lang naman talaga natin ay mag-create na maraming opportunity para sa mga Pilipino. So, ang ginagawa ko ngayon, nagtatayo ako ng mga restaurants, kahit anong Which restaurant. is, mga Yung restaurant. mga bar, mga ganyan, mga fine dining. Kahit anong restaurants, kaya namin gawin. Yung team ko, kompleto ko ng team. So, ang ginagawa ko, ipag-partner ako sa mga gusto mag-invest. Tapos, tinatayo ko na maging negosyo. Kasi, nagsimula ako nang wala akong puhunan. So, Okay. nakapagtayo ako ng multi-million business nang wala akong ginagastos kahit piso. Talaga. So, Yun ang credibility gusto mo lang. sinishare sa tao. Sinishare ko sa tao na hindi nyo kailangan ng pera para magtayo, para matupad yung pangarap ninyo. Kailangan nyo lang ayusin yung sarili ninyo. Kailangan nyo lang harapin yung totoo. Tapos, slowly, makukuha nyo yung pangarap nyo. Yun yung advocacy talaga. Protect your character. Igisingin kayo sa katotohanan, ayusin yung sarili ninyo, tapangan nyo sa buhay. Huwag kayong maniniwala na hindi nyo maabot yung gusto nyo. Anong ultimate goal mo sa buhay? Ngayon, ang gusto ko lang makatulong eh. Gusto kong magtayo ng maraming negosyo para sa mga Pilipino, para magbigay ng opportunity, para wala ng OFW, dito na lang tayong lahat. Okay. Suportahan yung farmers. Parang ikaw, katulad mo, ganun. Ano masasabi mo sa madaling humusga sa'yo? Wala akong pakialam eh. Wala akong pakialam eh. Kasi naniniwala ako na yung taong seryoso sa buhay, yun yung makakaintindi sa akin. Kasi kung gusto nyo binobola kayo, huwag kayo dito, huwag kayo sa akin, huwag kayo makinig sa akin. Huwag nyo i-expect na bubulahin ko kayo. Pag pumunta kayo sa akin, siguraduhin kung mababago ko kayo. Ano naman masasabi mo? Siyempre, kung meron kang hater o merong umuhusga sa'yo, meron ka naman mga loyal fans who supports you and understand you. Ano masasabi mo naman sa kanila? Sa mga sumusuporta sa akin, salamat, na-appreciate nyo, naintindihan nyo ako. Ibig sabihin, na-appreciate nyo yung ginagawa ko. Sa mga hindi naman, tanggap ko na rin na hindi rin ako maintindihan ng lahat ng tao. Pero don't give up. Don't give up. Hindi, mas gusto ko na binabash ako kasi alam ko yung mga taong tutulungan ko. Kasi pag wala ka ng comments, wala ka ng bad feedbacks, ibig sabihin, wala kang ginagawa ang tama sa buhay mo. The Energy Series generators from Powerhouse. Armed with a quick start system, equipped with a heavy-duty single-cylinder 4-stroke engine and its large fuel tank. Powerhouse Energy Series generators. Unlimited fun, unlimited possibilities, unlimited energy. Kasama pa rin natin si Rendon sa dami ng problema ng mundo. Sabi nga, huwag ka raw reklamador. Ang tatawagin natin sa game na to ay Payong Kaibigan ni Rendon Labador. So, mga Discovery 90s, meron ba kayong pinagdadaanan? At gusto mo bang maliwanagan? Eto na, pakinggan ang mga payong kaibigan ni Rendon. At umpisahan natin sa mga babasahin kong mga sitwasyon. Okay? Ready ka na ba, Rendon? Okay. Gina G. Okay. Unang tanong, ano ang maipapayo mo sa mga mister na rinding-rindi na sa katatalak ng kanilang misis? Iwan mo. Ba't man iwan ka Iwan agad? mo. Bakit Hindi na ka iwan? masaya, toxic na eh. Iwan mo pag na. toxic. Oo. Wala bang chance na kausapin mo ng heart to heart? Hindi na, iwan agad. Talaga? Oo. Bagay, ako mahaba naman din ng pasensya ko. Yung misis ko mahaba rin ng pasensya ko. Pero di ba dapat, asawa kasi, ibig sabihin, kasal na kayo. So you were, you promise each other to understand, sabi nga, sa ginhawa at hirap. Hindi ba dapat, kausapin mo ng masisinan? Pero kung talagang rindi-rindi ka na, pag gano'n, iwan mo na. Hindi ka na masaya. Ganun talaga yan. Kaysa binobola mo pa, sayang oras eh. Iwan mo na agad. Okay. So, yun ang payong Rendon. Ano naman ang may papayo mo sa gustong pumayat pero ayaw mag-exercise? Ito mo, na-weirdoan ka rin sa tanong. Gustong pumayat. pero ayaw mag-exercise.
Gusto mo sampalin ko kayo? Niloloko nyo ba ako? Ha? Totoo Hindi. eh! Di ba gusto mo pumayat tapos ayaw mo mag-diet? Mag-behave, di ba? Diba? Unfair naman yun sa amin. Nag-diet kami tapos nagpapakahirap kami. Tapos ikaw, ayaw mong gusto mo gumanda katawan mo, niloloko mo sarili mo. Tama naman. Huwag kayo lalapit sa akin pag ganun yung tanong nyo, ha? Sasampalin mo din. Sasampalin ko talaga kayo. Nang katotohanan. Nang katotohanan. Baka mamaya magalit na naman kayo sa akin, ha? Mga Pilipino mahilig sa hindi na-judge ako agad. Pakinggan nyo muna kasi. Tapusin nyo muna yung video. Masyado kayong Pero tama naman yun. Ikaw naman. Gustong pumayat pero wala kang ginagawa. Lapang ka ng lapang. Kasi sinisisi pa yung gym. Tumigil daw mag-gym, tumaba daw sila. Kaya ka tumaba kasi ang lakas mo kumain. Kontrolin mo yung pinapasok mo sa bunganga mo. Diba? Sinisi pa yung gym. Naging masama pa kami. Nung tumigil ako mag-gym, tumaba ako kaya natakot ako mag-gym. Anong tumaba? Huwag mo akong pinapaganyan. Ang lakas mo kumain kaya ka ganyan. Ang taba-taba mo. Diba? Conflict of interest, bro eh. Diba? Okay. Pangatlo. Ano may papayo mo sa mga may-ari ng tindahan na puro lista ang suki? Puro lista? Oo, lista sa tubig. Pake. Huwag kayo magreklamo. Bakit? Inutangan, di ba? Inutangan ka na nga, gusto mo babayaran? Hindi. Di ba? Privilege na yun na inutangan ka. Di ba? Bonus na lang yun. Di ba? Pinangakuan ka na nga, gusto mo pa, to pa rin. Kalabisan na yun. Real talk lang. So, huwag ka magpautang. Pasalamat kayo, inuutangan kayo. Ibig sabihin, meron kayong status na may tiwala sa inyo yung mga tao. Di ba? Ay nako, mahuhulog ako sa bangko dito. Anong may papayo mo naman sa mga marites na nagpapakalat ng fake news sa barangay? Pero nakatulong din yun, ha? Talaga? Nakatulong din yun. Paano? Para mabalance. Kasi pag puro mabuti eh. Minsan kasi pag yung mga negative, parang ako, yung mga negative, mabilis kang kumalat. Mga tao eh. Ganun talaga. Pero masama yun yun, hindi rin ako hindi rin ako okay doon. Ako ayoko yun kasi yung ikay sumikat nang walang tinatapakang ibang tao. Yeah, mas ako noon, mas gusto ko yun. Mahirap yun na portion. Mahirap na portion yun. But I think kasi ang feeling ko kasi pag madali mong nakuha, madali mawawala. Tama. Kailangan paghirapan mo. Tama. So, ano naman ang mapapayo mo sa mga taong hindi crush ng crush nila? Pangit ka, ibig sabihin. Hindi ka crush eh. Diba? Nga naman. So, pangit ko pala. Kasi hindi ako crush ko nung elementary. Yan ha. So, alam nyo na. Kaya, anyway, thank you very much sa iyo, Rendon. At ang dami ng payong na ibigay ni Rendon. Kayo nang bahala, umintindi at manood. Dahil dyan, ito yung payong mula naman sa amin dito sa Discovery Night. Ito, meron kang payong. Yun, no? Sakto. Yeah. So, thank you, pare. Thank you. Thank you. Meron ka bang ipa-plug muna before we go? Yun. Una sa lahat, syempre, gusto kong sabihin sa lahat ng mga tao na my intention is pure. I don't mean to disrespect anyone, everyone. Hindi ko di-discredit yung mga taong sinisita natin. Ang gusto ko lang i-voice out yung mga taong walang boses. Kaya ako rin naman ginagawa to para magkaroon ng taong magtatanggol doon sa mga hindi makapagboses ng mga sarili nilang karapatan. So yun, if ever po na may mga negosyante dyan na kailangan nyo ng tulong, kailangan nyong interested kayo sa food and beverage business, kaya ng team ko yan, lahat ng type of cuisine kaya namin gawin. So reach me out lang sa aming mga social media or email nyo kami sa business@branker.net at join my movement para baguhin yung industry ng food, i-improve natin
At samahan nyo akong makapagbigay ng mas maraming opportunity sa lahat ng mga Pilipinong nangangarap. So yun lang, stay fit, stay healthy, stay motivated. Yun o, thank you sir. At dahil usapang food, hindi kita gugutumin kay Amigo, 7-day meaty ulam. Yan, ayan. Ayan sir. Mukhang lalaki katawan ko dito. Yan, kasi pang protein. Protein. Oh. May carbs din. Oh, yan, naregalo namin sa iyo para isang linggong ulam from Amigo. Thank you very much ha, sir. At mag-iingat ka. I hope you continue to inspire the people in your own way, no? That some may not understand, but as you have said, your intention is pure. Yung binigay nating 7-day meaty ulam ng Amigo, ngayon po mga kababayan, dito sa second season natin, may regalo po sa inyo ang Amigo. Kaya pwede nyo na po magamit ang promo code na PhilYorme for a discount sa Lazada and Shopee. Scan nyo lang ang QR code sa inyong mga screen at mag-checkout na. So, yan po, may diskwento kayo. Regalo naman namin yan sa inyo bilang sukli at pasasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming show at sa aming mga guests. And if I'm not asking too much, if you are not a subscriber, please do subscribe. It won't take much of your time, but it's good help sa amin rin. And click the notification button para lagi kayong updated sa aming mga uploads. At sana nag-enjoy kayo at naunawaan ninyo na naman ang pagkatao at karakter ng ating guest ngayon na si Rendon. Kaya huwag tayong masyadong judgmental, no? Sa mga diehard supporters, loyal supporters, mga members natin, thank you very much sa inyong pananati sa ating kwentuhan at kulitan. Happy weekend! Mag-ingat kayo. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa amin. Muli, next Friday, same time, same YouTube channel. Mga Rema, mga Repa, Discovery Nighties, good night. Discovery Night.